Taong 1984 ito nangyari sa probinsya ng Antique. Tanging ang ama ko na lamang ang aking kasama sa buhay dahil maagang nawala sa amin si nanay dahil sa sakit na diabetes. Simula noon ay si tatay na ang nagpalaki sa akin at nagpaaral. Bilib din ako sa kanya dahil nakakaya niyang mag-isa lalo pa at sa hirap ng buhay namin noon. Mabuti na lang at nung nagtrabaho na ako ay medyo nakaahon-ahon na rin kami sa buhay. Isa akong guro at naatasan ako sa aming departamento na magkaroon ng libreng pagtuturo sa mga batang hindi nakapag-aral dahil sa hirap ng buhay. Ang misyon namin ay pumunta-punta sa mga liblib na baryo ng probinsya para makatulong sa mga batang hindi makapagsulat at makapag-aral. 2 araw bago kami tumungo sa bawat baryo ay nagligpit na kami ng mga notebooks, lapis, ballpen at iba pang mga kagamitan sa pag-aaral. Naghanda na rin kaming mga guro ng mga libro at mga babasahin tulad ng mga kwento na kapupulutan ng aral ng mga bata. Tuwang-tuwa ako habang nilalagay sa kahon ng mga gamit kasama ang kapakupa ng mga guro na itago ko na lamang sa pangalang Marco, Sofia at Miguel. Kaming apat ang naging isang grupo para tumungo sa isang bayan. Napag-usapan na rin naming apat kung ano ang proyektong aming gagawin pagkatapos ng 1 linggo naming pamamalagi roon, kaso hindi pa iyon pinapayagan ng aming prinsipal dahil masyado raw magastos ang ganoong proyekto lalo pa at wala rin daw na pera. Ang Departamento ng Edukasyon sa aming probinsya. Hindi na lang din kaming apat na nagpumilit. Nung matapos na kami sa pagliligpit ay umuwi na rin kami ng aming kanya-kanyang bahay. Napagkasunduan naming apat na sa terminal na lang ng jeep kami magkikita-kita sa susunod na araw kung saan ang oras ng alis namin. Nung nagpaalam ako kay tatay tungkol sa misyon namin ay pinaiingat niya ako. Mag-iingat ka sa pupuntahan yung mga liblib na baryo anak, ang mga aswang pa naman sa panahon natin ngayon ay napakaaga na silang pinipiling oras para mangbiktima. Magdala ka ng mga pangontra sa aswang nang sa ganon ay makasiguro ka. Opo tay, magbabaon po ako para kung sakali ay mailaban ako. Mahirap na talaga at wala halos kakilala sa baryo na pupuntahan namin eh. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni tatay ay kumain na rin kami at natulog. Kinabukasan maaga na akong nagligpit ng mga gamit ko, nagpaalam agad ako kay tatay at hindi na ako nakapag-agahan dahil kinakailangan ding maging maaga akong makarating sa paradahan ng mga tricycle. Pagkatapos ng ilang minuto ay natanaw ko na ang 3 kong mga kasama na sina Miguel, nakasakay na sila sa tricycle at ako na lang ang hinihintay nilang dalawa. Nung nakasakay na ako ay nagsimula na ring paandarin ng driver ang kanyang tricycle. Nakarating na kami sa paradahan ng jeep at sumakay agad kami. Halos 2 oras naging biyahe namin sa jeep bago kami nakarating sa bayan na pupuntahan namin. Nagtanong-tanong pa kami sa mga tao roon kung saan ang sakayan ng tricycle papunta sa baryo na pupuntahan namin. Nagulat pa ang ilan at nagtaka kung sigurado ba kami sa pupuntahan namin, kaya sinagot ko sila na sigurado kami para turuan ang mga bata na hindi roon nakapag-aral. Tinitignan pa nila ang mga kahon na dala namin kung saan nakalagay doon ang mga kagamitan sa eskwelahan. Tinuro naman kami ng isang matanda sa sakayan ng tricycle, at nang sakay na kami ng tricycle, ay kinausap pa kami ng driver kung sigurado kami sa pupuntahan naming baryo. Sumagot naman si Miguel at Carlo, tumango naman ang driver at sinabihan kami na mag-iingat sa baryo. Wala naman siyang sinabing iba bukod doon pero sa mga sandaling yon alam ko na kung ano ang tinutukoy nila. Naisip ko na baka may aswang sa baryo na pupuntahan namin. Huminto ang tricycle sa bukan ng gubat. Sinabi sa amin ng driver na hindi na makakapasok ang tricycle sa loob at hanggang doon na lamang niya kami maihatid. Bumaba naman kami at kanya-kanyang nagbuhat ng mga gamit at kahon. Nung umalis na ang tricycle ay nagkatinginan kaming apat, kanya-kanya na kami ng tanong kung paano na kami makakarating sa pupuntahan namin. Nakalimutan pa naming tanungin ang driver kanina kung saan ang daan patungong baryo. Maya-maya ay nagdesisyon na lang kami na pasukin ang gubat at kung may makita man kaming bahay ay magtatanong na lang kami. Walang humpay ang tigil namin sa daan na malubak, panay din ang tingin naming apat sa buong kagubatan. Napakasal ng gubat na pinasok namin sa baryo na iyon, matatanaw din ang dagat sa hindi kalayuan. Wala pa kaming bahay na natatanaw simula kanina nang pumasok kami sa gubat. Naisip namin na baka naliligaw na kami pero hindi namin hinayaan na lukubin kami ng kaba sa aming dibdib. Sa halip ay dumasal kami ng taimtim habang naglalakad.
Makalipas ang ilang sandali ay natanaw namin ang bahay sa hindi kalayuan. Ito ang unang bahay na nasumpungan namin mula pa kanina sa paglalakad namin. Napausa naman ako ng dasal at napatingin sa aking mga kasama. Biglang nagreklamo si Miguel at nagpapaypay naman sa init si Sofia. Si Dante naman ay naupo sa isang nakausling ugat ng punong kahoy at inilapag ang dalawang kahon na dala. Nagpalipas kami muna ng ilang sandali bago kami pumunta sa bahay na natatanaw namin pero nagulat kami nang biglang may magsalita sa aming likuran. Nung lumingon kami ay nagulat na lamang kami sa itsura ng isang matandang lalaki. Magulo ang buhok nitong kulay puti, makapal ang balbas na kasing kulay ng kanyang buhok. Kulubot na rin ang balat at nangingitim ang ilalim ng kanyang mga mata habang nakatingin sa amin ng malalim. Tinanong niya kami kung ano ang ginagawa namin doon at kung sino kami. Si Miguel ang sumagot sa tanong niya, nagpakilala kami bilang mga guro at naroon kami para magturo sa mga bata na hindi nakapag-aral sa baryo na iyon. Tumango ang matandang lalaki at nagpakilala ito bilang si Mang Andres. Aaminin ko na sa mga sandaling yon na nakakatakot ang postura niya pero sa pakikitungo niya ay mabait naman siya. Tinulungan naman niya kaming magbuhat ng mga kahon na dala namin at pinatuloy niya kami sa kanyang bahay. Inalukan pa niya kami ng tubig at ng saging na kanyang daladala. Hindi naman kami tumanggi dahil pagod na rin kami mula sa paglalakad at pagbubuhat. Sinabi pa niya sa amin na malayo ang kabahayan sa baryo na yon, isa pa raw ay kaunti lang ang mga bata roon at ang iba sa mga ito ay hindi na nakapag-aral. Mas pinili na lang daw ng mga magulang na isama ang kanilang mga anak sa pangingisda at pagtatrabaho. Habang nagkukwento si Mang Andres ay binigyan niya kami ng sariwang isda na nahuli niya raw kaninang umaga. Inihaw naman namin yon at nagpasalamat sa kanya. Hindi na kami nahiya dahil siya naman ang nag-alok sa amin. Siya na rin ang nagpresenta na doon na muna kami tumuloy sa kanyang bahay hanggang sa matapos ang misyon namin sa kanilang baryo. Sasamahan din daw niya kami kinabukasan sa munting bulwagan sa kanilang baryo para doon daw namin gagawin ang libreng pagtuturo. Walang humpay ang pasasalamat namin sa kanya at tumango naman siya. Si Sofia ay hindi niya napigilan ang sarili at tinanong niya si Mang Andres kung saan ang pamilya nito. Sinagot naman siya ng matanda na matagal na ang mga ito na nawala. Hindi na rin kami nagtanong pa at humingi na lamang ng pasensya. Tumulong na rin kami kay Mang Andres sa gawain niya sa bahay. Tumulong na rin kami sa pagluto ng hapunan. Tuwang-tuwa naman si Mang Andres dahil sa amin. Ayaw pa sana niya kaming patulungin pero nagpumilit kami. Sabay-sabay naman kaming kumain ng hapunan. Kinagabihan may mga tanong si Mang Andres tungkol sa amin, sinasagot naman namin siya pero limitado lang. Pinatuloy niya kami sa isang silid kung saan daw ay silid yun ng kanyang anak na lalaki. Nilapag din niya ng banig sa sahig dahil hindi ka siya kaming apat sa kama na gawa sa kawayan. Si Sofia na lang ang pinatulog namin sa kama at kaming tatlo na lalaki ay sa lapag. Malapit ng maghating gabi pero hindi ako makatulog samantalang ang mga kasama ko ay humihilik na dahil siguro sa pagod. Nagulantang na lang ako nang makarinig ako ng alulong ng isang aso sa labas. Pinakinggan ko yun ng mabuti kung saan galing at mukhang malapit lang yun sa bahay ni Mang Andres. Nanindig ang mga balahibo ko sa katawan habang pinagpapawisan ng malagkit. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang akong kinilabutan at nakaramdam ng takot. Naalala ko ang mga sinabi sa akin ni tatay na kapag daw umaalulong o makarinig ako ng alulong ng aso ibig sabihin may masamang elemento na gumagala sa labas o kaya ay may aswang. Huminga ako ng malalim at mas tinalasan ko ang aking pandinig sa paligid. Makaraan lang ang ilang sandali ay bigla na lamang may bumagsak na kung ano sa bubungan ng bahay ni Mang Andres. Nung una ay akala ko ay kung ano lang pero nung nakarinig na ako ng munting kaluskos ay kinutuban na ako. Bumangon ako mula sa pagkakahiga at saka ako tumungo sa aking mga gamit. Kumuha ako roon ng bawang tsaka asin na dala-dala ko. Isinilid ko yun sa aking bulsa maging ang mga kasama ko ay nilagyan ko rin ng bawang tsaka asin. Kinuha ko rin ang maliit kong punyal na dala na gawa sa tanso. Binigay pa sa akin yun ni tatay kanina nung umalis ako. Ang sabi niya ay mapapatay raw noon ang aswang o kaya ay matatakot dahil takot ang mga aswang sa ganoong klaseng pangontra. Maya-maya pa ay nawala ang ingay sa bubungan. Mas pinatalas ko ang aking pakiramdam, narinig ko na nasa dingding na ng bahay ni Mang Andres nagmumula ang kaluskos. Sunod-sunod na lunok ang aking ginawa habang mahigpit na pagkakahawak ko sa punyal. Nag-aalala ako sa mga sandaling yon dahil tulog ang mga kasama ko.
Hindi ko alam kung paano sila poprotektahan kung sakali man. Maya-maya ay nakita kong bumukas ang ilaw sa sala at narinig ko ang mga yabag na nililikha ni Mang Andres sa labas. Narinig ko ang pagbukas at pagsara ng pinto. Maya-maya pa ay malakas na sigaw ni Mang Andres ang narinig ko sa labas, sinisigawan niya ang aswang na umalis na kung hindi ay papatayin niya. Pagkatapos noon ay narinig ko ang malakas na huni ng isang parang ibon, huni ng isang tiktik. Ayon sa lakas ng boses nito malalaman na galit ang nilalang kay Mang Andres. Mas tinakot pa noon ni Mang Andres ang aswang. Narinig ko na napadaing si Mang Andres. Tumayo na ako mula sa pagkakaupo at mabilis na lumabas ng silid. Buo ang tiwala ko sa asin at bawang na nasa aking bulsa at maging sa punyal kong hawak. Sumilip ako sa pinto at hinanap ko kung nasaan si Mang Andres. Sa tulong ng sinag ng buwan ay nakita ko ang matanda habang kaharap ang isang nilalang na nakahihindik na itsura. May magulong buhok ang nilalang habang nagbabaga ang mga mata nito, may mahabang mga kuko at pangil. Napakakinis si Mang Andres sa tiyan, pilit na inaabot nito ang liig ng matanda pero nanlalaban pa si Mang Andres. Mabilis akong tumungo ng kusina at kumuha roon ng patalim. Pagkatapos ay lumabas ako ng bahay at sinigaw ng tiktik para matawag ang pansin nito. Umangat ang tingin ng nilalang at binitiwan nito si Mang Andres. Kita ko ang kakaibang ngisi na sumilay sa mga labi ng tiktik. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa akin habang nilalabas niya ang mahaba niyang dila. Nanginginig ako sa mga sandaling yon at ramdam ko rin ang pagtaasa ng balahibo ko sa katawan at ng buhok sa aking bato. Nanlalamig din ang aking mga kamay pero nilakasan ko ang aking loob. Hindi ako papayag na patayin ang aswang si Mang Andres. Isa pa, tinuruan din ako ng aking tatay noon kung paano labanan ang mga aswang. Sinunggaban ako ng aswang at mabilis na sinakal pero dahil sa hawak kong punyal ay sinaksak ko yun sa kanyang braso. Napasinghap ang tiktik at mabilis akong binitawan. Nalalaki ang mapupula nitong mga mata habang nakatitig sa akin. Unti-unti siyang lumayo at saka kumaripas ng takbo papalayo sa amin ni Mang Andres. Hindi ako agad nakakilos at natulala sa buong pangyayari. Nabitiwan ko ang aking punyal na hawak at habol ang hininga na napaluhod sa lupa. Agad naman akong nilapitan ni Mang Andres saka hinila papasok sa bahay. Pinulot niya ang punyal na ginamit ko kanina, pinaupo niya ako sa upuan na nasa sala at isinara niya ang pinto. Kinausap ako ni Mang Andres na ayos lang ang lahat at wala akong dapat na ipag-alala. Pinilit kong pakalmahin ang aking sarili. Pinainom naman ako ng tubig ni Mang Andres at hinugasan niya ang aking kamay ng tubig na may bahid pa ng dugo mula sa aswang. Pinatingin niya ako sa kanyang mga mata at sa kanya ako kinausap. Makaraan ang ilang sandali ay umayos na rin ako. Pinagtapat sa akin ni Mang Andres na isa siyang albularyo at may ilan na raw siyang nakalaban na aswang noong kabataan niya. Dahil sa edad niya ay hindi na niya kaya pang makipaglaban sa mga ito, lalo na raw sa pinakamalakas na aswang sa baryo na yon. Sigurado daw siya na babalik ang aswang na nasaksak ko, o kung namatay man, ang pinakamalakas na aswang raw ang maghihiganti. Panigurado daw na natunugan nito ang pagdating namin sa baryo, kaya hindi na napigilan ng tiktik ang sarili at lumusob ito. Nagpasalamat sa akin si Mang Andres, kung hindi raw dahil sa akin ay baka napatay na siya ng aswang. Pinatulog na rin niya ako ng gabing iyon at sinabihan na huwag daw akong kabahan, siya na raw ang bahala na gumawa ng proteksyon sa bahay, para oras daw na sumugod ang pinakamalakas na aswang sa bahay niya ay mailaban kami. Naabutan ko ang aking mga kasama na malalim pa rin ang kanilang tulog. Bumuga ako ng hangin at nanalangin. Hindi na rin ako nakatulog ng maayos. Kinaumagahan ay nauna akong magising sa mga kasama ko. Sinabi ko rin sa kanila ang nangyari kagabi. Nung una ay ayaw nilang maniwala sa akin pero mabuti na lamang at nandoon si Mang Andres dahil doon ay naniwala sila sa akin. Sinamahan naman kami ni Mang Andres noong tumungo kami sa bulwagan. Binigyan din kami ni Mang Andres ng proteksyon laban sa mga aswang para hindi kami ng mga ito magawaan ng masama, kaya kampante naman kami na wala sa aming mangyayaring masama. May ilang bata ang pumunta sa bulwagan at gustong matuto. Natuwa naman ako at ang aking mga kasama dahil kahit papaano ay may mga bata pa ring hindi pinapakawalan ang pangarap. Masayang-masaya ang mga bata nung turuan namin silang bumasa at magsulat. Buong maghapon ay naging maganda ang resulta ng unang araw ng misyon namin. Sinundo rin kami ni Mang Andres nung pauwi na kami ng hapon na iyon.
Pinabibilis niya rin kami sa paglalakad para hindi kami abutan ng dilim sa daan. Pagkarating namin sa bahay ni Mang Andres ay sinara niya ang pinto at maging ang bintana. Pinahanda niya kami sa pagsugod ng pinakamalakas daw na aswang. Kumain muna kami ng hapunan at hindi na kami pinalabas ng bahay ni Mang Andres. Binigyan kami ng matanda ng buntot ng pagi at saka ng asin at bawang. Ako naman ay hinanda ko ang punyal na aking daladala. Nanalangin kami sa harap ng altar kasama si Mang Andres. Ramdam ko ang kaba ng mga kasama ko dahil nanginginig ang kanilang buong katawan. Maski ako ay pinagpapawisan ng malagkit. Nang kumagat ang dilim ay nagtipon-tipon kami sa sala, hindi kami gumagawa ng ingay. Grabe ang kaba namin noon nang marinig namin ang malakas na huni ng isang tiktik. Hinanda ni Mang Andres ang buntot ng pagi at mahaba niyang itak. Sinabihan niya kaming manatili lamang sa loob ng bahay at siya na ang bahalang humarap sa aswang. Nanatili naman sina Miguel, Dante at Sofia sa loob. Ako naman ay sumunod kay Mang Andres pero pinigilan niya rin ako. Nang makalabas na ang matanda ng pinto ay isinara niya yon. Nanatili na lamang akong nakatayo sa pintuan at naghihintay ng pagkakataon na matulungan si Mang Andres. Mula sa loob ay dinig namin ang pakikipag-usap ni Mang Andres sa aswang. Galit na sumigaw ang aswang at ang pagdaing ni Mang Andres. Nagkatinginan kami ng mga kasama ko, nagpaalam ako sa kanila at mabilis na lumabas ng bahay. Sumunod naman sa akin si Miguel at naiwan sa loob si Dante at Sofia. Hinarap namin ang tiktik na noon ay naglalaway, nagbabaga ang mga mata nito na nakatingin sa amin. Galit na galit ang aswang habang nakatingin sa amin. Naramdaman ko ang paghila ni Miguel sa aking braso, pero hindi ako nagpahila sa kanya. Naiintindihan ko na natatakot si Miguel sa mga sandaling yon, pero hindi ko rin pwedeng iwan si Mang Andres. Sinunggaban agad ng aswang si Mang Andres at sa bilis ng pangyayari ay hindi kami nakakilos ni Miguel. Sakal-sakal na ng aswang ang matanda at binalibag niya ito sa dingding ng bahay. Maya-maya pa bumaling ang aswang sa amin at unti-unting lumapit. Pagkatapos ay bigla itong tumakbo ng mabilis na hindi man lang namin nakita. Sa isang iglap ay sakal na rin niya si Miguel at binalibag niya ito. Bumaling naman siya sa akin pero agad akong tumakbo papalapit kina Mang Andres at Miguel. Sabay-sabay naming hinarap ang aswang saka kami nagdasal. May kinuha si Mang Andres sa kanyang bulsa ng isang bote at inihagis niya ito sa aswang. Sa hinuha ko ay isa yung holy water. Napasigaw ang aswang ng matamaan pero kahit na ganoon ay hindi pa rin ito nagpatalo. Mabilis itong kumilos at sinakal si Mang Andres. Wala naman akong sinayang na pagkakataon at tinakbo ko ang pagitan sa amin, ibinaon ko ang punyal sa kanyang likuran na ikinabigla nito. Sumunod naman si Miguel at pinaghahampas niya ng buntot ng pagi ang aswang. Sumigaw ang aswang at mabilis niya kaming hinampas ng kanyang kamay ni Miguel. Nanlaki ang mga mata ko nang lumipad kami ni Miguel sa ere at malakas na bumagsak sa lupa. Napadaing ako nang tumama ang aking likuran sa lupa at napaubo. Tinignan ko si Miguel at ganoon din siya tulad sa akin. Hindi na kami nakakilos ni Miguel dahil sa nangyari. Tinanaw ko na lamang kung paano makipaglaban si Mang Andres sa malakas na aswang. Ilang sandali pa ay bumagsak si Mang Andres sa lupa at sinakal siya ng aswang. Nakita ko naman ang pagbunot ng mahabang patalim ng matanda sa kanyang likuran at mabilis niya itong itinarak sa dibdib ng tiktik. Nabitawan siya nito at umatras ang aswang papalayo kay Mang Andres. Hindi na sinundan pa ng matanda ang aswang nang tumakbo na ito papalayo sa aming kinaroroonan. Pinilit kong bumangon na tinulungan ko si Miguel. Nung nakatayo na kami ay agad kaming lumapit kay Mang Andres saka tinulungan ng matanda na tumayo. Sinabi niya sa amin na sa wakas daw ay mamamatay na rin ang malakas na aswang sa baryo nila. Wala na raw nakatatakot ang mga taong naroroon. Pumasok na rin kami sa loob ng bahay at agad na ginamot ang mga sugat naming natamo. Sila Sofia at Dante ang naggamot sa amin at hindi sila makapaniwala sa mga nangyari. Maski ako rin ay hindi makapaniwala. Nang gabing yon ay pinag-usapan namin ang buong pangyayari, nagdasal uli kami bago matulog. Kinabukasan ay binalita sa amin ni Mang Andres na napatay na raw ang aswang na nakalaban namin kagabi, ang pinakamalakas daw na aswang sa kanila. Pero alam ni Mang Andres na maghihiganti raw ang ibang mga kasamahan nito sa baryo, at kahit anumang oras ay susugod ang mga ito, kaya hindi nagtagal ng 3 araw ang misyon namin at agad na kaming umuwi sa bayan na pinanggalingan namin.
Labis naman ang pasasalamat namin kay Mang Andres noon dahil hindi niya kami pinabayaan nung nagtungo kami sa kanilang baryo. Kung wala si Mang Andres ay paniguradong nakain na rin kami at nabiktima ng aswang. Mabuti na lamang noon at may mga taong tulad ni Mang Andres na handang tumulong sa kahit na walang hinihiling na kapalit. Malaki ang pasasalamat namin dahil nakauwi kami sa amin ng ligtas at kumpleto. Hindi man maipaliwanag at mapaniwalaan ang mga nakararami, ang nangyari sa amin ay tanging kami lamang na lima ang nakakaalam at hindi na kailangan pang malaman ng iba para hindi na rin ito magdala ng takot noon sa lahat ng mga Antikenyo. Hanggang ngayon, Kuya Chris, ay naaalala ko pa rin at napapanaginipan ang kahindik-hindik na pangyayaring yon sa aking buhay at siguro, hindi na yon mawawala pa. Maraming maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento at sa lahat ng mga tagapakinig na ating mga kaistorya. Ako po si Rico, ang inyong kaistorya. Maraming maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig at kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento.